Kumusta po kayo? Mabuti naman. At magandang pagkakataon nito para makapagpasalamat ako sa inyo at sa EXO, Photos for Justice and Peace. Kaugnay ng pagpapalaya sa 5 police officers. At siyempre, nagpapasalamat ako sa mga marami na kayong ginawa pagtulong sa pag-release sa mga pihag at sa lahat ng inyong ginawa dati. Ano? Yung mga elite, sir, yung mga, alam mo na, yung the prim and proper kuno sa ating bayan, wala namang magagawa. Sabi may growth ng 6%, wala namang ang kami nakikita sa baba. It's the oligarchs and the poor. Wala ang middle class. Everybody is suffering. Sabi ko na, this has to change. This cannot go on. We have to bring in the middle class. We have to make it stronger. So we need education, pagkain nila. And wala akong infrastructure except itong sa Greater Manila area, Metro Manila. Unahin ko muna ang education, agriculture, pati health, sir. Ang focus ko sa budget ko. These were the 3. Kasi El Nino is coming in and I would need every available land na may moisture. But ang program ko, pagkatapos nito, when the rains come, I will take more attention sa agriculture, health, pati education. Education is the only way that we can free the people here. Malayo masyado. Kayo naman yan, may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pag-unawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, dapat yung mga kinatawan natin, kalagagad, magkita-kita na. At kung ano naman, sumingit yung pandaraya, lalong rin. May batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Hindi sila magtatagal sa kapangyarihan dahil hindi na pwedeng lukuhin yung masa sa maliwanag na sitwasyon na kay survey nila, kay yung laki ng mga pulong at saka enthusiasm ng masa, hindi na the trend is there, no? Yes, sir. So, ako, sir, I am just hoping that wala lang dayaan, and we will do our best, and if God wills it, there will be a new horizon, a new sunrise for the Philippines. I will address itong pinakababa, sir, kasi kawawa talaga. They live in squalor and blight. And I have to think very hard and think well how to remedy the situation. Opo, maganda. Maganda ang inyong pananaw at umaasa ko na magpatuloy yung trend at sa lahat ng kandidato, kayo yung pinakabukas sa kooperasyon at pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Meron, sir. Meron akong palagay na pipilis yung pagkakaroon ng isang gobyerno ng National Unity, Peace and Development. Yes, sir. At umaasa din gano'n, kayo naman nakapagsalita ng maliwanag tungkol sa pangangailangan na magkaroon ng tunay at ganap na kalayaan. At kailangan yung pagpapakilos ng mga manggagawa at magsasaka bilang demokratikong puwersa para may sakatuparan ng demokrasya at kailangan magkaroon ng kaunlaran sa ekonomiya sa pamamagitan ng national industrialization at land reform. Yung nagtataka ko sa yung takbo ng eleksyon sa kampanya, naghihintay ko na may magsasabi tungkol sa lubhang krisis, yung krisis na nag-umpisa ng 2008, dumala at ngayon sila patungan ng panibagong bukso ng krisis. At kung mandaraya pa sila, yung pagdating ng second part of the year, baka dyan na yung lahat ng kabulastugan ni Noynoy Aquino, yung pagpasok
pumapasok ng, kunwari, nakakapagkaroon ng growth rate na mataas pero dahil lamang yan sa hot money portfolio investments, at yung portfolio investments na yan ay nag-uumpisa ng lumabas ng 2014. Kaya yung 2012 to 2014 para bang high growth rate at high unemployment and Yes. widespread poverty. Correct. Judy? I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist to president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government, but we will follow what is right for our people. Ano ko, sir, is to raise really the marginalized poverty. May angat ko lang naman ng konti after 6 years, maligaya na ako, sir. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At siyempre, kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupad ang inyong inyong misyon at vision para sa kabutihan sa bayan ng Pilipino. Galit ako sa oligarchs at pati mayayaman. They get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. And they allow exemption sa taxation na bilyon. Samantala, ang tao, even di mama sa pano, widows, naghingi ng konti din na mabigyan kasi sila walang pera. But all, ito mga eroplano nila, nakita namin tax-free. 44 million, 50 million. Kaya ako, sabi ko, this cannot go on. This cannot go on. And I will promise you, it will be a clean and fair government for everybody. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before I will assume office. Kasi the agenda, Magaling. Mabuti po. kasi yung ang agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda kung pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir.